It's Friday and nandito tayo sa Old Squire. And magdi-dinner lang tayo dito. And syempre, sinama lang tayo nila Christine and Harry. And nandito si Kabayan, no? Hi ka muna. What's up mga kabayan? Ang lamig. Lamig. Pasok na muna tayo. Garlic parmesan and chips and gravy. Chips and gravy. But fries and gravy. Yan, di ko alam, basta pagkain. Loaded nachos. Loaded nachos. So, ayan si Kabayan. It's Friday. So yan. Tikman niya na uli ang fries. Sarap. Sarap, diba? Okay, tikman mo to. Bakit? Yung fish and chips niya, sinila ng tilapia. Sabaan na lang yan, yung butter lang. Ang laki. Ang laki ng tilapia. Oh, you gotta... Yan, ito ang order natin. Wings. Let's eat. What is up mga kabayan? So ayun, kakauwi lang namin from dinner with Christine and Harry. And then si Kabayan. And nag-intro na ako ngayon kasi gusto ko kayong chikahin about what happened today. And I feel like it's very important, lalo na you're following me as an international student here in Canada. So ayun na nga mga kabayan, nakapag-submit na tayo ng PGWP or yung postgraduate work permit natin. Kasi today lumabas na yung completion letter ko, and then nga may mga slight stressful moments this morning. So super gusto ko nang mag-apply today para at least agad-agad, kasi pag naka-receive ka ng completion letter, you have to submit or apply your PGWP in order for you to get the implied status letter. And then, dun ka palang pwede mag-start mag-work. So, ayokong magkaroon ng gap from the time na nag-end ako ng school and sa pag-work ko. So, para tuloy-tuloy ako sa Monday kasi weekends naman yung off ko. And technically, it's supposed to be 24 hours bago mo ma-receive yung implied status letter. Pero as of this moment, 12 AM, kanina ko lang sinubmit na mga 7 PM dito. And wala pa. So, i-update ko kayo kung yung 24 hours is business hours ba or 24 hours ng, like 24 hours talaga. Like, kahit weekend regardless. So, ayun na nga. Ang nangyari kanina is, pagkatapos ko sa payment, hindi siya nag-load siya pero nag-hang. Tapos, nung nag-open ako nung another tab, ayun nga, ang nakalagay is walang link dun sa action. So, ito yung itsura niya. And, hindi pa siya nandun sa part na submitted. So, parang ito yung mga, nandun pa siya sa mga complete your application, ganun-ganan. So, hindi pa completed, nasa baba pa siya. Kasi kapag submitted na, nandun siya sa taas. Like, yun sa mga may GCK dyan, alam nyo yung itsura nun. Pag nasa taas na yung mga applied, approved, yung mga nasubmit na, and then sa baba yung mga to be completed pa. So, isi-share ko lang din sa inyo kung ano yung mga na-find out ko kapag ganun yung nangyari, para just in case sa inyong mangyari, at least may idea din kayo. So, ayun na nga, since hindi siya nag-load, nakabasa ako sa internet, like, sa Google ako nag-search na you have to wait for 2 hours for it to be reflected, which is what happened, kasi nga nag-submit ako ng 4:30 or 4:40, tas 6:40, nag-reflect na nga siya, and it shows submitted na. And then, may isa pa tayong naging problema. Kasi instead of the completion letter, ang naisubmit ko is yung graduation letter. So, sobrang stress ko talaga this afternoon. As in, alam mo yung nakakaiyak, pero hindi mo na maiyak kasi sobrang pagod and stress mo na. And ang dami ko pang iniisip kasi kailangan pa rin namin ayusin yung mga application ni Bianca, which is, yun nga, hindi pa in process. Kasi yung sa akin pa lang yung tinapos namin. Pero ang target namin is this early January din. Hindi na namin papatagalin ng late January pa para mag-submit. Dahil nga, ang daming rules na nangyayari. And doon sa mga international students, alam nyo yan. Lalo na pag dito kayo sa Canada. So, ayun.
instead na completion letter, yung graduation certificate yung na-submit ko. So, minessage ko agad yung immigration sa Facebook, which says na dapat nga is parang ang office hours nila is 9 to 5 ng Monday to Friday. And medyo late na kasi nga parang around 5 PM na nun or past 5 PM na. So, medyo stress ako, na windang talaga ako, hindi ko alam yung gagawin ko. And then, nung nag-reflect na nga siya at around 6:40 PM na submitted na, obviously, wala na akong magagawa kasi submitted na. So, ang ginawa ko is, nag-open agad ako ng web form kasi medyo familiar ako na pag may mga documents ka na need i-upload or ihabol dun sa application mo, mag-web form ka lang. So, in-upload ko agad yung completion letter ko dun sa web form na yon. So, ayun, gladly na submit ko naman yung web form, naka-receive ako ng automatic response sa email. Pero i-check ko pa kung makaka-receive pa ako ng another email. Pero the good thing is, I find comfort sa fact na nakapag-submit na ako. And ayun na nga mga kabayan, this is my very first time to do it on my own, do it myself. I did it myself, hindi ako nagbayad. Unlike nung sa SOP, nagpa-assist tayo dun sa student visa. This one is purely DIY. I'm really hoping for a positive result. So, ayun, isi-share ko lang din sa inyo kung ano yung mga sinubmit ko. So, unang-una is syempre passport. And then second is yung ID picture, which is same lang yung sinubmit ko from my study permit. And then, yung official transcript, which is nakuha ko last January 3. And then, yung completion letter nga. And then, yung mga forms. So, yung mga forms, pwede kayo manood sa YouTube. Kasi, while I was doing that, nanonood lang ako ng 2 YouTube just to make sure na I filled out the form correctly. And then, ayun, yung sa client information ko, which is yung parang letter of intent, I'll give you an information of what I submitted or what I included dun sa document para at least kahit papano, while watching this, yung mga international student na about to submit pa lang ng PGWP, at least may ma-share ako sa inyo. So, in my case, ayun, naglagay ako ng subject and then yung introduction ko, kung saan ako graduate, which is Lambton College, Mississauga, kung ano yung program ko, which is yung Business Management International Business. And then, I also mentioned na kung bakit, parang hindi naman siya important, pero minention ko pa rin na why I'm still choosing Canada. And then dito, nilagay ko rin yung list ng work experiences ko. Sabi nila, hindi naman daw magmamatter yung sa Pinas. Pero I included everything. So, in my case, I had 5 work experiences simula nung sa Pinas. So, yun yung in-include ko. And then, even yung previous work ko ngayon. Tapos, naglagay din ako ng reasons for my eligibility. Like, kung bakit. At first, mali nga yung header na nilagay ko. Parang ang nalagay ko pa is why I should be granted a postgraduate work permit visa. But it sounded too demanding. Kaya inedit ko siya to reasons for my eligibility. So, I just put 5 clauses. And then, yung dulo, yung documents in support of my application. So, I listed down yung mga documents na in-include ko dun sa client information. So, una, nilagay ko yung picture ng TRV ko or yung passport stamp ng Canada. Yung mga nasa passport natin nung nag-apply tayo for a student permit. And then, I also included my study permit. So, nakascan yun. And then, since alam nyo naman ang daming bagong rules, and included tayo dun sa English exam. So, I included my English exam result. And then, hinighlight ko lang yung CLB score ko. So, nilagay ko dun yung CELPIP official score report. So, dun naka-indicate kung ano yung listening score mo, reading, writing, and speaking, and even the average. And then, I also added my job offer letter, which is hindi naman daw siya required. Pero kasi I want to make sure na I put as much information as I can. Lalo na first time ko talaga mag-DIY, sobrang anxious ko talaga sa paggawa nito kasi I'm really hoping na positive ang result. And then, aside from the job offer letter, I also included a reference letter which I asked from my work. Reference letter is just stating na doon ako nag-co-op, which is full-time from September to December 27.
And then it also stated sa reference letter ko na from December 27, nag-start na ako mag-part-time. So reference letter is basically just to let the people know or like let the immigration officers know that I'm following the rules. Kasi yun nga, pagtas ng co-op mo, hanggat wala ka pang, pag na-receive mo yung official transcript, ang alam ko is pwede ka pa mag-work ng part-time. You have to stop lang kapag nakuha mo yung completion letter and kapag hindi ka pa nakakapag-submit ng work permit, postgraduate work permit application mo. And then, not necessary, pero I added 3 pay stubs. So, 3 recent pay stubs. And I also included an explanation regarding my pay stubs kasi nga sa pay stub ko, ang naka-address pa is Mississauga. So, I just explained bakit iba yung address ko dun sa current address ko na nilagay ko dun sa application. Which is ngayon nga is nasa Hamilton na kami. So, I just explained na we just recently moved here in Hamilton and hindi pa na-update ng employer ko yung address ko. And then, I also included the program map. So, siguro yung iba feeling nyo hindi naman importante or hindi siya na-mention sa ibang vlogs or videos or document list. Pero it's safer na rin to include your program map. Makikita yan sa website ng mga schools nyo. In our case, sa Lambton, it's already there. So I just had to like download the file and included it on my client information. So this is how it looks like. Ewan ko kung kita. So ayun, I just basically did whatever I can and lahat ng information na pwede kong mailagay. Ay, nakalimutan ko i-mention na in-specify ko din or like hinighlight ko na I was given a job offer. Tapos yung job title ko, the tier and the NOC code. So kung ano man yun, pwede siyang mahanap sa Google. Just search for tier and NOC code jobs Canada. Basta ganun lang yung sinearch ko. And then, ayun, I'm just really hoping for a positive result. And then since I already submitted my application, we're going to start with Bianca's application maybe tomorrow or Sunday. We just need to like make sure that every document is there. Kasi ang gusto ko, pag nag-start ako ng application niya, is tuloy-tuloy. Kasi yung kanya, basically wala namang completion letter or official transcript na aantayin. So, ayun, para ang i-focus ko na lang na i-work on is yung sa parang letter of intent or yung ilalagay namin sa client information. So, ayun, i-update ko kayo bukas kung ano man ang mangyari or kung ano mang email ang ma-receive ko. Pero basically, that's what I included on my, or those are the things or the documents that I submitted for my postgraduate application. And ayun, handal-dal ko na. Pero sana may natutunan kayo and sana may na-share ako. So, i-continue na lang namin itong vlog na to bukas. Kasi, gagala tayo bukas. Syempre, it's Saturday and it's my rest day. And I badly need a time off. Sobrang nakaka-stress talaga tong week na to kasi I had to focus on my postgraduate work permit application. And, ayan, ang aking support system. Ayun. So, ayun, matutulog na kami mga kabayan. And bukas na lang namin kayo i-update. See you tomorrow. Good morning mga kabayan. And today it's Saturday. And ayun si kabayan. Ayun, nagmumukbang na siya. And nasa 10 AM na. So nakaligo na kami, nakapag-blower na ako. And the reason bakit ako nag-blower for the very first time, papakita ko sa inyo yung labas. O, diba? Winter Wonderland. Sobrang lakas ng snow sa labas. And pupunta tayo ng... Saan tayo pupunta ngayon? Pupunta tayo ng Guelph. So, pupunta tayo ng Guelph kasi ihatid nila Christine yung sasakyan. So, ayun nga, kasi nga, diba nakabili sila nung si Alex, which is yung Atlas. And ihahatid nila yung isang car dun sa kakilala nila. And sasama lang kami, as always. And... ayun yung mga na-take out kagabi. Masarap yan. So, ayun mga kabahan. Magbibihis muna kami. And naka-heat-tech ako. -4 lang naman ngayon sa labas. Pero, ayun nga, baka malamig. And i-update ko na lang kayo ng ating mga kaganapan for today's video. And yung PGWP ko, wala pang email as of this morning. So, ayun, update ko na lang kayo.
Oh, ayun mga kabayan, nandiyan na daw sila sa baba. Or si Christine sa baba. Sunduin muna kami. Ayun si Bianca. And baba na muna tayo. Ang ating OOTD. Siyempre, ang mahiwagang scarf na naman. Aking bag. Ayun si Bianca. Diretso na yun sa work. Kasi may work yan ng panggabi. 5 hours siya today. So, ayun. Yan na si Christine. So, ayun. Nandito na tayo sa car. And, ang nandito sa car is si Christine and si Bianca. And then, dun sa car na dadalhin natin sa Guelph is si Tito, si Tita, tsaka si Catherine. So, ayan. 1 hour and, hindi pala, 59 minutes from here, papuntang Guelph. So, let's go. And papakita ko sa inyo yung daan. Sobrang kapal ng snow or taas ng snow sa labas. Ayan o. Oh, diba? Ayan pa o. Lakas ng snow. Kaya nagdoble-doble na rin ako kasi for sure malamig yun sa labas. And tignan nyo naman, oh, diba? Clear na yung daan. Ayun yung nagpa-plow. Ayun o. So, ayun, i-update ko na lang kayo. So, ayan, nasa highway na tayo. And other side naman to. Dati lagi tayo doon sa kabila. So, dito naman tayo dadaan. First time din namin makadaan dito. And first time natin pupunta sa Guelph. So, ayan. FOMO din yan eh. Magpaiwan eh. So, ayun. I-update ko na lang kayo pag nasa Guelph na tayo para makapag-sound trip muna kami. Yan na. Dito na tayo sa Guelph na ba to? Oo, Guelph na to. Up the mountain but different mountain na daw. Ayan. Wala masyadong bahay dito. Pero ang ganda oh. Road trip ko, road trip talaga. Guelph. So, dito kami sa Centurion Coffee kasi sila tita na muna mag-aasikaso ng mga papers. And dito na muna kami while waiting for them. Dito na tayo and I know menu nila. And meron silang Cheesecake Factory na cakes. So, ito yung sa may coffee. Magko-coffee tayo or frap. Hindi ko pa sure kung mag-espresso ako or frap. Frappe. Oh, charay. Frappe. Ayan yung mga pastries nila. Dito to sa Guelph. Centurion Coffee. Para masarap yun o double dark biscuits. Oh, meron silang malalaking coffee sauces. Ayan pa oh. Tapos, meron din sila nung kagaya sa binili namin sa Beanwise. Yung Pacific Foods. So, ayan, meron din pala silang mga milk tea. And, ayan, meron silang Ferrero Rocher milkshake. So, ayan na yung foods. Ito yung sa akin, kay Christine yan. Kay Bianca, inantay pa namin. English muffin yung kay Bianca. No, sarap yung lychee. Sarap yung lychee. Lasang bulaklak. Gusto mo yun na? So, let's Experiment ka. Oh, may So, ayan na yung KB. Hindi man lang in-effortan yung cheese. Egg at saka cheese. Sambo yung cheese. So, ayan na ang foods natin. Ito, Avalanche. Tapos, ito yung kay Christine. Ano to? Caramel frap. Caramel frap. Frappy. Charing. Ito yung sa akin, mocha, espresso. Ayan, let's eat! So, ayan, itatry na natin ang Avalanche. Chocolate Avalanche. So, medyo matigas lang. Sarap ba? So, itatry niya naman yung di tinipid pero tinamad. Pinasak na lang yung cheese eh. Ah, masarap? Oh, ayun. Sarap naman siya. Hindi ko lang talaga bet yung pa-sugar on top. Pero masarap. A few moments later. So, ayun mga kabayan. Tapos na kaming mag-brunch. And hanap muna kami ng shoppers bago kami pumunta kala tita. And sobrang lamig. Wala kaya. Alam ba lamig? Wala daw pala. So, update ko na lang kayo at mag-sound trip muna kami.
Tignan nyo naman, ang ganda dito sa Guelph. Or etong part ng Guelph na to. Alam mong ibang-iba talaga. I mean, ewan ko, for me, nakikita ko yung difference from the other like Mississauga cities. Or Brampton. Or even dun sa amin sa Hamilton, iba rin yung itsura dito eh. Pero pareho lang may snow. Sa Harvard ba yan? Harvard Road. And 10 minutes tayo going kay Latita. And dito na sila sasakay syempre kasi i-drop na nila yung car. And ayan. Ang ganda oh. Wala lang, mga random ano lang na nakikita ko. Ang ganda. So, andito na tayo. And tignan nyo naman, it's so white. Kasi nga hindi main road eh. May ikot lang kami. It's so white. Yan oh. Yan yung mga ano, yung mga tulo-tulo sa ilalim ng sasakyan na nigas na. Super lamig. So, andito na tayo. Asa Guelph pa rin tayo pero dito tayo sa may Great Canadian Bagel. Yun yung favorite ni Christine. Diyan din kami pumunta na nakaraan sa Brampton eh. Ayan, Great Canadian Bagel. So, ayan, iba-ibang ano, iba-ibang klaseng bagel. So, ayan ang order ni Bianca. Ba't iba ho yung tsura ng sanya? Ano ang order mo? Mas tuna. ito. Ito pa. Ito sunog. Sa'yo. And kay Catherine. Tapos ito yung kay Christine. Ang pangit talaga yung kay Tita. So, ayun. Nakakain na sila. So, ayun. Papunta na tayo ng... pabalik na tayo ng Hamilton. And i-update ko na lang kayo pag nasa daan na kami. Tapos na sila kumain. And 1:48 pa lang naman. 4 PM pa yung pasok ni Bianca. So, let's go. Joke lang. Dadaan muna tayo ng shoppers dito sa Guelph. Kasi check ni Christine kung meron nung i-redeem niya na points. So, ito yung mga hinahanap ni Christine. Pero mukhang wala yung gusto ni Harry. Ayan, may mga ganito section kasi. And pwede ka mag-redeem dito. So, bibili rin tayo kasi naka-sale ang lipstick. Ayan. $8.99 lang. From regular price na $16.49. A few moments later. Ganda ng daan. Guelph line pa rin po. Ito. Parang sa Twilight. Bayo. Oh. Ayan. Ang gaganda ng mga dinadaanan namin. Hindi ko alam ang lugar to eh. For sale o? Bilhin mo na. For sale. Bukas na. Hapon eh. Ayun po. Ano, ang ganda. Puro ganun lang yung mga nakikita namin. Pero, hindi nyo masyado ma-appreciate sa video eh. Pero pag sa personal, iba din yung color. Mas medyo buhay siya. So, ayan. Lalo na yung mga trees. Puro white oh. Siyempre, nag-snow. Ganda oh. Ayun yung view. Kita nyo ba yan? Kita nyo yan. Ayan oh. Hindi ko lang alam anong part na. Guelph line pa rin siya. Ayan. Alam mo yung nasa abroad yung itsura. Taray. So, ayan na si Kabayan. Papasok na sa work. Pasok na siya. 4 to 9 siya. And time check, it's 3:55. Hindi ko na nakita may Bianca Drive pala. Ay, nawala na si Jessica Drive. So, ayun mga kabayan. It's already 4:58. And si Bianca nasa work na. And tayo naman ay pupunta ng Lime Ridge. So, sulitin na natin ang ating rest day. And Saturday naman, wala rin naman akong pasok bukas. So, let's go to Lime Ridge. Ayan, marami pa ring snow dito. So, andito na tayo sa Lime Ridge. And gala-gala muna tayo ng very very light. Kasama ko si Christine and si Catherine. Ganito tayo mawa kasi nakukuryente tayo. So,
ayun mga kabayan. Nandito na kami kay Alex. And hindi ko na kayo na-update kanina nung nasa Lime Ridge kami. Kasi nagmamadali na rin kami. Pa-close na sila at 6 PM. And nakarating kami doon around past 5 na. And ngayon, bumili lang kami ng coffee. And uwi na muna kami. Magde-dinner. Tapos at 9 PM, sunduin namin si Kabayan sa No Frills. Kasi hindi na siya nakapagdala nga ng car. Naiwan si Aster sa condo. Kasi dinrap lang namin siya kanina. So, i-update ko na lang kayo. Tignan nyo yung tubig. Dito na kami sa bahay. And, lagyan mo natin Starbucks dyan. Kahit basurahan yan. Yellow na. Tito naglagay yan dyan eh. So, ayan. Pasok na muna tayo para makakain na tayo. So, dito na kami sa bahay. And, may papakita ko sa inyo. Tignan nyo to. Diba ito yung pinakita ko sa inyo before? Wait, baligtarin natin yung cam. Ayun yung pinakita ko sa inyo, yung galing kay Tito. Oh, ito, may 100 naman. Anong year nga to? 18 something or 18 something. Basta ayan, yung mga sinaunang bilis. Kasi iba na itsura yung ngayon eh. Tapos, ito pa, meron si Christina na itabi nung namatay daw si Queen Elizabeth. Parang recent lang yun, diba? Kulay black yung ano. Ang ganda! Tuni. Tuni. $2 eh. Tuni. Ay, muntikan na. Ganda oh. So, ayun yung ano, before, tapos yung after. O, diba iba-iba itsura. Bata pa si Queen Elizabeth dito. Nagdalagan na, namatay. Iba na yung nilagay. Ayan, oh. So, update mga kabahan, dito ako sa washroom. And, na-check ko na yung email. And, kaninang 6:27, mga 6:40 ako nag-apply kahapon. So, almost 24 hours from my application ng PGWP, na-receive ko na yung implied status letter ko. So, I can now work full-time. So, just in time lang kasi buti na lang naka-off ako ngayon. So, ariba na tayo ng full-time sa Mondays. So, ayun lang. And, i-update ko na lang kayo. Magdi-dinner muna kami. Kasi 7:30 pa nga lang. Tapos, 9 PM sunduin natin si Kabayan. So, dinner na tayo. Luto ni Tita na talong at afritada. Let's eat. Ayan, afritada. Luminaw na yung cam. So, ayan. Nagsusnow pa din. And, 9 PM na. So, punta na tayo kay Bianca. Sabi niya 9:15 eh. 10-15 minutes going there. So, ayan. Iwan natin dyan. Ayan na, tignan nyo ha. Liquid yan ah. Balikan natin. 9 PM pa lang. Sakto. Charing. Basta 9. 9:15 o 9:15. 9 PM or 9:01. Balikan natin maya-maya. Tignan natin kung maninigas. So, ayan, nag-flash. So, sunduin na natin si Kabayan. Ayan, ay no frills. What's up, Kabayan? Buksan natin. Andiyan na siya. Ay, dun sa kabila. Sasakay. Wow! Oh. Di pa kayo nakakauwi? Di pa. Oh, Yun na, smelly bee. So, ay, may batang gutom na dito. And, ayan na, on the way tayo sa Milk and Dip. oh, nakakalap niya na. Oh my Kasi Magda, dessert kami. Dessert. Celebration kasi meron na akong implied letter status. Kahit implied, okay na rin. Tsaka may nanalo ng $95. So, ayan na. Ito yung Melt and Dip and dessert place to. Kasama namin si Catherine, si Harry, Christine, and si Kabayan. Ay, sarado. Wrong number. Oh my God. This is my happy place. Puro matatamis. Then, ayan ang mga cakes. Tapos may gelato din dito. Ayan. Tignan nyo ang cute ng Natello. Tapos meron dong fountain, mga chocolate fountain. Yun. So, ayan ang mga gelato nila. Iba-ibang flavor. Parang sa Pinas yung gelatissimo. So, ayan ang kanilang chocolate fountain. Looks yummy. So, ang order nila, Christine, ang chocolate crepe. Ayan. So, yung triple chocolate. Tapos, ayan yung cappuccino ni Harry na may lotus. And then, itong tiramisu crepe. Tapos, ayan yung drink. So, let's eat. Ang pistachio waffle ni B. Masarap po. So, ayan ang mga order. Truffle or waffle lang? Waffle na lang. Waffle. And then, yan yung chocolate. Tapos, tiramisu.
Nag-iisang green. Green-minded. So, ayan. Titikman na ni Kabayan. Although natikman niya na, ipapatikim ko sa kanya ulit. Ge-enjoy siya eh, oh. Ano yan? Kangkong flavor. Broccoli flavor. Tsareng. Pistachio. Ano? Sarap? So yan, titikman niya na ang tiramisu crepe. Crepe pala dito. Sarap. Sarap. Siyempre, matamis, kaya masarap para sa kanya. A few moments later. So, ayan na. Sa bahay na tayo. And, ay, malambot pa din. Saglit na oras lang kasi. Tapon na natin. Labit na yung drink mo. So, ayun mga kabahan, update lang. And, nandito na kami sa condo. And, akyat na tayo. Mga 12 na. Past 12 na. Ayan, mga gabi na inuuwi. Gabi na umuuwi. Sabi nga namin, baka sabihin ng mga tao dito, ano kayong problema ng dalawang yun? Lagi madaling araw umuuwi. Yan. So, update na lang namin kayo pag nasa unit na kami or baka mag-freshen up muna kami and magpalit. So, we'll update you later. A few moments later. So, ayun mga kabayan. And tapos na kami mag-ayos sa labas. Nakasalong na yung labahin. Kapag ayos na kami ng mga basura-basura, naligpit na yung mga dapat iligpit. And, ayun, implied status na tayo, which is, sa mga hindi nakakaalam, yun yung maintained status, which means pwede ka mag full-time. Any, parang no requirement sa work, no limitation sa hours, any work, any employer. So, while waiting for the result of the postgraduate work permit and one off of our list, and si Bianca naman ang i-apply natin, ayusin naman natin yung application niya. And ang goal nga namin is within half of this month. So, baka this coming week, baka mabusy ako, so baka medyo late na namin kayo mai-update. Pero ayun, nakagala tayo for today's video and very grateful talaga kami sa sa Ortiz family. Kasi ang turing talaga nila sa amin is parang anak din nila tito and tita, and sila Christine nga. Yun nga, lagi kaming kasama, so nakakain kami sa labas kahit papano. Naigagala-gala kami, which is very important or very helpful para sa sanity naming dalawa. So sobrang grateful kami. And yes, yung mga nagko-comment, sobrang bait talaga ni Christine. And hindi lang ni Christine, ng buong family niya. So, ayun, a good decision din na lumipat kami ng malapit sa kanila. Kasi parang may family kami, so hindi kami nalulungkot kahit pa paano. One call away. And, ayun. Sobrang lapit lang. Sobrang lapit lang. And, ayun lang naman yung mga ganap natin for today's video. So, magpapahinga na kami kasi Sunday bukas, which means may work si Bianca. Kasi, ayun nga, part-time siya ngayon and nabibigyan siya ng hours. Pero yung off niya is kalat, depende sa need. So, 5 hours per day. Pero minsan nag-full shift din siya. Pero so, 3 araw akong full shift. 5 hours. 3 araw na 5 Pero hours. itong this week, this week, mahaba hours ko. Buti binigyan ng mahabang hours. And isa lang yung off niya. Ito lang, oo. Pero dun next week, 3 yung 5 hours mo. 3 5 hours tapos 2 full hours. isang 4 hours tapos 2 4 hours. So, ayun. Ayun yung status namin. And ako, since implied na nga, I'll take the opportunity na umariba sa work. So, maghahanap-hanap na ako rin ng work na maidadagdag dito since 9 to 5 naman ako dito sa work from home ko. So, tatry ko na mag-apply sa mga stores nearby, kakayanin para sa finances. And ganun talaga, kailangan natin mag-survive dito sa Canada. So, ayun lang naman ang ating mga ganap, mga kabayan. And wow, macho. Makakati. So, ayun lang ang ating mga ganap for today's video, mga kabayan. And thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo and thank you so much sa patuloy na pag-support sa amin paulit-ulit. Pero sobrang grateful kami sa inyo, mga kabayan. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel.
Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow me on TikTok at @IamAngelAquino_. And thank you so much for watching mga kabayan. And see you on the next one.